Magandang hapon sa ating lahat mga idol. Kaway-kaway. Yan ngayong hapon po mga idol. Kasama po natin si Doktora Arlene Mandas. Dito po tayo sa Katanggawan, General Santos City. At saka ngayong araw po mga idol, second episode or part 2 na ng ating video dahil sa dami po nagtanong mga idol sa ating part 1. Yan. Kaway-kaway muna tayo dyan, Dok. Ayan. So mga idol, ang topic po natin ngayon, alamin muna natin sa ating farmer expert. Yan, si Doktora po kung saan almost or more than 25 years na po siya nagtuturo sa MSU about hito farming or yung aquaculture. Yes, expert. Isa po siyang professor at saka fellow in research din po si Doktora. At saka ang dami na pong napuntahan na lugar sa iba't ibang outside the country para po sa hito farming. Ngayon po mga idol, alamin natin kung paano magpalaki ng hito into gamit ang scientific way or yung hito, modern hito farming mula kay Doktora. Yes. Dok, pwede mo bang ma-explain sa amin mula sa fry hanggang sa paglaki yung scientific method mo or yung way mo sa pagpapalaki ng hito dito sa iyong farm? Okay, so magandang araw po sa inyong lahat, mga kapalaboy. So before ko sagutin yung tanong mo, I would like to apologize sa mga nag-contact sa akin. So, sabi ko nga, mula po nung nagsimula tayong mag-air nung first part and second, part 1 ba yun? Yung dalawang videos. Ang description ko pa, parang 1 kilometer na yung mga pumontak sa akin, nag-message, at saka yung tumatawag. So, first yung mga nag-message. So, I tried naman to answer your questions. But, nung unang session ko na sagutin yung mga yon, inabot ako ng 3 o'clock na madaling araw. So, sabi ko, kasi nga naman, during that day, busy ako masyado sa farm. And then, at night, I have the time to answer your questions. But, parang kinukulang yung oras ko sa dami ng mga nag-message sa akin. Kaya, sorry po talaga doon sa mga hindi ko pa nasasagot. Although, marami na rin po akong nasagot, pero marami din ang hindi pa nasagot kasi everyday nadadagdagan. So, kaya nga, I'm so happy that we have this episode so that I can answer at once all the questions raised by the people. Kasi I would really love to answer them. It's just that I lack the time po. Yun namang tumatawag po, I'm so sorry, hindi ako basta-basta sumasagot ng mga calls, random calls, kasi nga there was a time na 2 times kami na naka-receive ng mga extortion calls dito. So I was warned by the military, the police, that I should not answer mga numbers na tumatawag sa akin. I still have the trauma. Opo. So pasensya po talaga, but as much as possible, you can still ask, you just message me and we will try to answer your questions. Yes. And so going back to the question, actually, mas maganda po kasi in our case, mas maganda, I found out that it is better to really do the culture, no, ng catfish sa fiberglass tanks rather than in the earthen pond. So we tried harvesting yung last time na nandoon kayo, na-harvest na namin yon. Wow. So kung tutuusin, ilang days lang yun nandoon sa tangke. So we put there the fry, yung galing sa hatching tank namin. So diretso siyang pumunta doon. Tapos after there, mga 11 days, nilipat na namin sila dito sa 10 na tanks. So ito yung mga ito. And right now, 20 days after 9 days, dito, hinarvest na naman namin siya. Mabilis lang. Okay, mabilis masyado dito. Kasi nga, if you are going to look at it, it is an enclosed system, it is controlled. So, when it comes sa feeding management, you can really do the feeding efficiently. So, kami, we do not just give the feeds na basta lang, but we really do the computation. So, sabi ko na, ang aming system dito is ad libitum. Ibig sabihin, for as long as the fish still wants to eat, we feed them. Okay. But of course, may basis din kami doon sa maximum na pwede namin ibigay. So, I compute for the daily feed ration and we have the standard formula for that. And I can teach you how to do it. In fact, maraming mga questions na nandito sa kamay ko na mga text messages ito ng mga nag-ask sa akin. So,
this goes to show that importante yung mga tanong ninyo and I'm giving importance to it. And I hope today we can answer the question. So, part ng mga nagtanong doon, paano daw i-operate ito. So, actually, before we can stock the fish here, we have to prepare that. So, kita nyo doon, may nag-scrub. So, may nag-scrub doon ngayon. So, itong wall na ito, kailangang linisin. So, isa-scrub siya, and then after that, linising mabuti. We have a simple disinfection method wherein we do not use chemicals. Okay? So, we use salt. So, sasabihin ko na sa inyo, we just use salt. Well, salt is a chemical, that's sodium chloride, okay? But it is natural disinfectant. So, that's what we do. And then after, we're sure that it's already clean. So, that's the time we will let in water. So, lagyan na namin siya ng tubig, and of course, mayroon siyang screen. And then, itong tubig na ito is aming ipi-fertilize. So, meron kaming protocol for water fertilization. And then, after na nag-bloom na yung plankton, kasi we want the plankton to grow, kasi importante masyado yung plankton dito kasi it will make the water stable. Okay? May mga parameters kasi sa tubig na kailangan stable siya. For example, dissolved oxygen, we have pH, we have temperature, and others. So, pagka maganda yung plankton population mo dyan, then you can expect that the water quality is stable. Even if it rains, tapos bago ka lang naglagay ng similya, stable yung tubig. Okay. So, as soon as, nag-green na yung water namin, so that's the time that we will stock it with the fry or the fish. It's actually coming from the big tanks. Okay, so we put them here sa smaller, and this time, na-sizing na namin. So, each tank will accommodate fish of the same or uniform size. Oo, so ilalagay na namin siya. So after that, we will do the feeding based doon sa kanyang demand. Okay? Last time na-mention natin na here at Saxonylin, we feed our fish based on their demand, not based on our budget. Yes. So that holds true whether we deal with the big fish or the small fish. So compute kami, tapos we feed this depending on the size. There are times wherein we need to feed every 4 hours. Okay? Meron din namang, depending on the size, 3 times a day na lang kami. So, okay. So, hindi ko masasabi na pag dito na 3 times a day na lang. No. It depends on the size of fish na stock namin. Oo. Tapos, when it comes sa water quality management, abundant yung aming water dito. So, wala kaming problema if mag-let in kami, tapos mag-flow through. So, papasok yan namin, for example, ganyan. Tapos, parating may lumalabas dito. So, that is flow-through system. Okay. So, yan siya yung aming system. Tapos, we wait for the buyer to tell us na, oh, we need this big fingerlings. So, kung halimbawang na-reach na namin yan siya dito, so we don't need to, sometimes from here, ilalagay namin siya sa fish pond. Una-puno na ito kasi marami kaming fingerlings. But minsan, dito pa lang, diretso na sa buyer. Kasi na-reach na namin yung yung order ng size na order ng buyer. Ayan. So, Doc, ito siya is gaano po kalawak ng diameter ni siya ito, Doc? So, ito yung nagtatanong pala sa atin. So, that's a good question kasi tinanong din yan dito. Ito is 1 meter, 1.5 meter ang kanyang diameter. Tapos, this is 1.2 meters ang kanyang depth. Pero, syempre, we do not put water until here. But, nasa 1 meter lang yung aming water dito. So, by the way, it's not only used for fingerlings. Kasi ito din yung system na pwedeng gamitin sa grow out. Oo. So, pwede rin siya sa grow out. So, yung mga nagtatanong ilan daw ang pwedeng ma-stock dito? Yes. Well, kung sa fry naman, we can stock as high as 30,000 or 50,000 depending on the size. Pieces. But for fingerlings, kasi pagka gagamitin mo siya sa grow out, you cannot stock small fish. We always start with bigger size fish, no? Minimum is yung tag 5 pesos namin. So, if that's the case, you want to use this for grow out, then you can stock 1,050 pieces. Dito? Yes, so 1 diameter? 1.5 1.5 diameter. diameter. Opo. So, at least,
in our trial, so yung 50 kasi is mortality allowance. Ah. Okay? So yung 50 is mortality allowance. So if you stock big size and then good quality yung iyong fish, sometimes yung 50 mo hindi yun maubos mamatay. So that's why you can have as high as more than 100% survival, just like what we had before in our trial. So with your 1,000 pieces, if you let them grow 2 pieces in 1 kilo, so you can harvest 500 kilograms. Yes. Sobrang ganda po mga idol. So ito Doc, halimbawa pag fingerlings po tayo, ito po, nasa 30 to 50,000 ang malaman ito. Yes, depending doon sa size. The smaller the fish, the more we can stock. Oo. Yeah. But as they grow, din namin, decongest namin. So that's why mabilis kasi mag-appear yung mga shooters ng catfish. Even if nasa mind mo that after 15 days mo pa siya i-harvest, sometimes you will decide na 9 days pa lang or 10 days pa lang i-harvest mo na siya because marami na masyadong shooters. Malaki na. Yes, tapos kakainin nila yung maliliit. And by the way, it's always sa natin, I always emphasize that whenever you see fish that is 2 times bigger than the smaller ones, potential predator na yun ng maliliit. So that will tell you na i-harvest nyo na, otherwise every day or every minute kakainin ng malaki yung maliit and you will have low survival. Yes. Harvest and then selection. Yes, we do it sizing, Sizing. Harvest and then we do the sizing or sorting. So meron kaming mga sorting baskets. Ayan. Na ginagamit. So ito po Doc, halimbawa kung sa akin po, meron akong ganito siya na halimbawa nabili sa'yo, yung 1,050 po, gaano siya kalaki dito Doc sa daliri ko, yung size ng fingerlings? Ito yun. Ganito po siya kalaki. Yes, So ganito din siya kahaba, no? Yeah, mga 3 to 5 inches. Ang ilalagay na dito. Yes, 1,050 pieces ang ilalagay na ganun kalalaki. Yan. So ganun po siya mga Doc, itatanong ko lang Doc, yung fingerlings na ganito siya kalaki, ano usually yung months bago siya ma-harvest dito? Mga ilang weeks siya dito mag-stay? Okay, so by the time na nag-stock ka dyan, starting 3 months, pwede ka na mag-harvest or 2 months. Kasi what's good with the system, as you feed them, you can see the fish. Pag habang lumalaki sila, ang tawag ko nga sa system na ito is more fish than water. Kasi nakikita mo talaga yung fish as you feed them. Okay? The other day, napunta dito yung taga-DOST, Provincial Director, ang sabi pa niya sa amin, uy, Ma'am Arlene, hindi lang siya more fish than water. It's fish is thicker than water. Tapos, which I like better. Sabi ko, mas magandang description niya siya sa technology ko. Kasi, I've been calling this more fish than water because there will come a time that what you can see, especially when you feed them as they grow, more fish. Wala nang tubig, puro na lang fish. Oo, so tama din yung description niya. Fish is thicker than water. Yes. So, since you can see the fish as you feed them, then you can see, kasi sa culture kasi I always tell the growers to establish their harvest size. No? Sa amin dito, ang harvest size namin is 2 pieces is to 1. So, what's good with the system, even 2 months pa lang mahigit, you can already see, asan doon na fish, ilan sila ang napasok na doon sa harvest size mo. Kasi nakikita. Yeah, kasi nakikita mo and it's so easy to catch them. So, what you can do is, as early as 2 months, if you see them already, which is true, if this really happens, 2 months mahigit, nandyan na yan sila. So, you just scoop them out and then start selling them. Wow! So, napakaganda po mga Doc, kasi madali lang talaga siya Doc. Yeah. Kasi ito po mga Dol, sa akin, na-notice ko po, mabilis kasi siyang makita unlike sa ordinary pond na medyo halimbawa, siyempre lubog yung tubig, hindi mo makikita yung size nila unless magpapain. So dito, ito po usually mga Dol, 1,050 ang malagay dito until mag-harvest ng 3 to 4 months. 3 to 4 months, nagiging usually average is 2 pieces, 1 kilo. So makikita mo na mismo actual na fish. At saka madali siyang i-harvest, ganoon lang. So napakaganda po na idea po mga idol. So ito po Doc, halimbawa may mga katanungan po kasi na hindi ba saturated yung tubig or hindi ba ano yung mga ammonia. Pwede bang ma-explain Doc? Kasi ito is kakaiba po kasi sa
sa traditional na fish pan. Yeah, totoo yan. It's good that you also ask kasi isa din yun sa mga nagtanong dito about yung sa stocking density. Actually, to tell you honestly, meron kaming protocol na kasi sa feeding management at saka sa water quality management. So, na-develop namin yun na protocol and that's the reason why it's possible to put 1,050 here. Oo. Kasi sa totoo lang, this 1,000, kasi ang laman lang naman ng tubig dito is 1,500 liters. So that's 1.5 cubic meters. Ang standard niyan, kung pond ang basihan natin, we can only stock 45 pieces. Dito. Kung yung ating susundin yung standard stocking, maximum stocking sa pond. So 45 lang dapat. So sa amin, since meron na kaming protocol, na-develop na namin yun through our study, no, at saka experience. So pwede kaming 1,050. For us, pwede. Kasi marunong na kami. But for a beginner, medyo mahirap yan. O, medyo mahirap talaga yan siya. Kaya nga sabi ko, pwede ko silang turuan yung mga science behind. No? Ano ba yung mga dapat nilang ma-learn about sa pag-maintain ng water quality. Dapat meron silang understanding. At saka doon sa feeding din. Kasi yun siya yung secret behind it. Although, meron kaming secret. Oo. Pero, alam ko naman, pwede kong i-share. Kasi ito siya, yung aming ginagawa dito, under, ano siya patenting. So, we are now, preparing for the patent, no? Pero, ang point is, kung gagawa namin ito, magagawa din nila. They can also develop their own protocol so that hindi natin masabi na imposible kasi for many people, imposible talaga yan. Even ako, nung nagsimula kami, nag-trial kami, we have 1,000, 1,500, 2,000 pieces. Nung nag-harvest kami, kahit ako na-amaze ako. Wow. Kasi I was doing it, backed up by science in my mind. So, lahat ng ginagawa namin, that's what is good for me, no? Alam ko na marami sa ating mga taga-subaybay, hindi naman nila field yung aquaculture. So, they lack the knowledge. Sa akin, I'm fortunate kasi ito yung field ko. Kaya, nagagawa ko siya. Pero it doesn't mean na hindi sila makaka-develop ng protocol. Yun ang gusto kong i-share sa kanila. Ano yung mga dapat gawin, mga science, no? Dapat maintindihan natin kasi pag alam mo yung science behind or the principle behind why are you doing this, then you can develop your own protocol. Tama. Oo. So, yun yung gusto kong ma-develop din nila kasi to tell you, it is impossible if you don't know how to do it. But if you already know how to do it, it's not magic. It's the product of science. Yeah. Ayan. Siyan po mga idol So, I think na sagot na yung iba nating mga tanong dyan. Yeah. So, ito po mga idol, sample lamang po. Dito is fingerlings po ito siya, Doc. Oo. Ito yun siya, yung sabi ko sa inyo na hinarvest namin, no? Hinarvest namin out of the kwan doon. So, ito, the rest, ito yung mga shooters nila. So, ito yung mga shooters nila. And the rest, nandun sa tub. So, I think we harvested this, mga 20-day-old siya. 20-day-old. Ayan. So, 20 Tapos, old wala kami mortality. From fry. Yeah, wala kami mortality. Kanina may nakuha ako 3. Kasi normal yan siya pagka ginalaw mo sila. Pero we harvested this from the big tank. When we transferred them here, walang mortality. Ngayon, we did the sizing yesterday, the other day. So ngayon ang nangyari, merong 3 namatay. Pero normally, meron nga kami dyan, dineliver sa amin, ang dami-daming patay. That's from another pond na hindi sa amin. So, okay, so that's why Medyo magkaiba sila. magkaiba talaga, kaya makompare ko talaga. And eto na yung sinasabi ko sa inyo na ang fingerlings din kasi namin, merong breed. It's not a product of inbreeding. Hindi sila inbred. So, because hindi sila inbred, maganda yung kanyang growth, na ibabalik natin yung mga phenotypic traits ng catfish na disease resistant, fast growing, high survival. Tapos
ano sila, resistant sila sa weather Weather change. condition. Oo, yung hindi sila basta-basta naapektuhan kapag biglang umulan. Yes. Oo, tapos sobrang init. Yun yung maganda pagka hindi product ng inbreeding, yung inyong fingerlings. Yeah. Oo, yan yung aming isang advantage dito sa aming farm. Yes. Opo. So ito po mga idol, sila Dr. Arlene po is nagbibenta din po ng fingerlings. Ilalagay po namin yung number ni Doc Arlene kung gusto niyo pong mag-order mga idol. Doc, pwede mo bang ma-introduce sa amin yung breed ng inyong hito? Yeah, so ang sa amin is that yung local female African catfish natin, binreed ko siya sa Nigerian African catfish. So, there's no chance talaga na magkaroon ng inbreeding because ano nga siya, na crossbreed siya, tapos at the same time, hindi kami nag-maintain ng lalaki dito na, yung batch na yon, we did not maintain the male, only the female. So always, pag nag-breed kami, so we use our local male naman, tapos we use our, I have more than 2 tons broodstock out of that original, yung ginawa namin na pag-crossbreed ng Nigerian male to our local African catfish female. Yeah, grabe ang dami. Tapos ngayon na naman, meron na naman akong panibago. So I crossbreed the African, yung crossbreed nung female Philippine strain at saka ng Nigerian strain. Yung product noon, gibreed ko siya sa Thai naman. So meron na naman tayong panibago. Bago na naman. And I think it's much better, Mas bagsik pa. bagsik pa yan siya. Ayan. Oo. So, continuous yung upgrading. Yeah, oo. Kahapon na the Undersecretary of the Department of Science and Technology and the rest of the officials ng DOST National and ng Region 12 natin, they were here yesterday. And isa yan sa mga in-encourage sa akin ni Undersecretary. Sabi niya, never stop innovating. And I was so happy with the encouragement I got from him kasi nga, that's exactly what we are doing here in Saxonilin. Kasi kailangan wag tayong mag-stop mag-innovate. Oo. For some na hindi pa marunong, sige, i-learn ninyo. And then after naka-learn na kayo, do not stop na mag-learn pa, i-improve nyo pa yung inyong existing na protocol or existing na technology. Improve pa ng improve kasi that's how we will thrive in this business talaga. Grabe po man. Sobrang ganda. I think na information overloaded po ako talaga. Sobrang galing po ni Doktora po mga do. Dahil ikaw ba naman, how many years into usually sa teaching po si Doktora ng ganitong business po mga do or ganitong hito farming. So ngayon, put into practice na po ni Doktora at saka syempre, even siya po nung, di ba na-amaze ka Dok na ganun siya kadami at saka still tama po at saka surviving yung hito na ganun siya kaganda. Yes, nagulat talaga ako doon kasi may mga witnesses pa kami kasi may training yun sa natin sa DA. Isa ako sa mga resource persons noon and then part of the training doon sa city, dinala dito yung mga participants and para mayroon silang magawa, hinabuti ko na i-harvest during that day yung trial namin. So, pina-harvest namin tapos pina-sizing namin sa kanila para i-out na yung mga pasok na sa aming harvest size. So as they harvest, nagugulat ako, sabi ko meron pa, marami talaga. Yes. So alam ko that it will work. If you do effective or efficient water quality and feeding management. Pero yung makita mo in your own very eyes na nag-work yung iyong ginagawa, that is something na ikaw mismo magugulat and you will be so happy. And very satisfied. Yeah, ganun din ang pwede nilang gawin. So, based on the knowledge na pwede natin i-impart sa kanila, so i-apply nila yon, gamitan din nila ng common sense. Kasi gaya ng sinasabi ko sa mga estudyante ko, knowledge is everywhere. Yes. Pero knowledge alone is nothing. It should be coupled with common sense. Yes. Pwede nga na 75% common sense, 25% knowledge. Pwede na yun, mag-work na yun. Kasi, ang importante lang, guided ka. Anong principle behind? Why are you doing this? Yun lang yun siya. Tapos, from there, makagawa ka na ng sarili mo mga maka-improvise ka. Pag walang ganitong gamit, so you can improvise. Kasi alam mo naman, why do you have to do this? Oo. Yan. Tapos, maka-innovate ka kasi naiintindihan mo bakit ito ginagawa. Yes. Oo. Lalo na pag na-discover mong effective pala. Yes, at saka magandang result. Yes, exactly. So, ganun ang pwedeng gawin. Yes. So, ito po mga idol, ako mismo na-imagine ko po, tama yung sabi ni Doktora na more fish than water. Kasi po naman ito, pag mag 1,000, tapos ang 1,000 pieces na isda po ang magkasya dito and then
half kilo each na po. Pag lumaki during harvest, almost isda nga talaga lahat. Konti Yes. lang yung tubig. At saka ito, Doc, may naglaro yan po sa isip ko na question. May kaibahan ba, Doc, sa feeding yung nasa fish pan natin at saka dito sa circular tank? Meron talaga, malaki ang kaibahan kasi pagdating kasi sa pan, masyadong malawak yung iyong area na bibigyan. For example, sa isang pond, 350 square meter siya. So yung amount ng feed na based on your computation, kapag bigay mong ganyan, hindi ka pa nakarating sa unahan, wala na yung feeds mo. But here, since it's very small, then you just put the feed there, kahit hindi pa nga siya naka 1/2, na-cover mo na yung the entire surface.